sinong mga pangalan ng artista ang ginamit. Pangalan ng mga chichirya ang nakinabang sa kanyang confidential at intelligence funds. Diba? Pero, ayaw ng impeachment. Dapat ma-impeach to eh. Buti na lang, tanga. Buti na lang, tanga si Sara. Kasi ang sinasabi niya na tumanggap ng pera, sila Kokoy Villamin, si Juan Miguel Uwishi, si Ding Dong, si Suka Asim, pati si Shell Jokno at si Marian Rivera ginamit. Ayun po, heto, bumanat na naman po ng kabaliwan itong si Sara. At ito po yung kanyang kinukuda. Yes, ma'am. Yesterday po, the palaces of communications of your Secretary de Castro quoted President Bongbong Marcos saying that Duterte's or your family are pro-China in response to your previous remarks po on the missiles or the Taiwan missiles. What is your response po on that allegation that your family is siding with China? No, hindi nila dapat ako pinapasagot kung pro-China ako. Sagutin niya yung tanong ko, where is the independent foreign policy that is required by the Constitution? Where is it right now? Explain to the Filipino people how you are going to implement your independent foreign policy. Huwag nilang pasagutin yung nagtatanong na sasabihin nila ako ay isang pro-China person. Matagal na nila yan na narrative na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi... Di nga. Parang hindi naman kami maniwala na hindi ka pro-China. Doon nga sa talumpati mo sa Australia, pinagmamalaki mo yung yung tulay ng mga Chekwa. Sabi mo 264 kilometers, wala naman palang ganon. Wala palang 264 kilometers na tulay ang mga Chekwa. Paniwala pa naman yung mga nasa harapan ni Sara. Sabi ko lagi, we need to develop, we need to maintain, and we need to level up our relations with all countries. Hindi lang sa China. Pero kung nakikita ninyo sa ngayon, nakikita nyo na we have problems, we have issues, we have challenges with our relationship with China, particularly with our issues and the implementation of the arbitral award in the West Philippine Sea. Bakit ka kikiling sa isang superpower na kalaban nung may problema ka? Kumaga, may problema tayo sa China. So bakit tayo kampi sa US? Parang magkaroon ka naman ng dignidad as a country. Huwag yung parang ano ba yung magtago ka sa saya ng iyong nanay? Ano bang saying yun? Magtago ka sa saya ng iyong nanay. Hindi. You stand on your own and face China with regard to your issues in the West Philippine Sea. Teka, tinutulungan ba tayo ng Amerika sa issue natin sa mga Chekwa? Hindi naman tinutulungan ba tayo ng mga Amerikano sa problema natin sa usapin ng West Philippine Sea? Hindi naman Oo, sinasamahan tayo, binibigyan tayo ng tulong. Yung balikatan force, di ba? Ganyan, balikatan exercise. Kapag nagkakaroon sila diyan ng maritime exercise, tinutulungan tayo ng mga Amerikano. Na wala namang masama kasi matagal na naman natin silang kaalyado.
Nakuha natin ang ating kasarinlan dahil sa mga Amerikano. Yan ang gustong burahin ni Digong sa kasaysayan natin na malaki ang naitulong sa atin ng mga Amerikano. Ngayon, sinasakop ng mga Chekwa ang ating mga kalupaan, ang ating mga isla, ang ating mga bahura, na kahit anong gawin natin na pagtatanggol, ayaw tayong pakinggan ng mga Chekwa. Tapos sasabihin ng isang vice-presidente natin na itong mga Amerikano na ito, parang nagtatago tayo sa saya ng mga nanay natin. Hindi po makatarungan. Alam naman naming lahat na kayo'y mga maka-Chekwa. Bakit? Presidente, tatay mo, ginawang economic advisor, Chekwa. O kaya ano nangyari? Bumaha ng mga Chekwa dito sa Pilipinas. Bumaha ng mga kriminal. Bumaha ng pogo. Bumaha ng mga illegal na sugal. Bumaha ng mga illegal alien. Diba? Kasi ang sinasabi nila, lalo nitong mga bobong DDS na ito, yung proxy war. Yan ang kanilang sinasabi, may proxy war daw, meron daw laban, labanan daw ng Amerika at ng mga Chekwa, pero ginagawa daw tayong sangkalan. Pero hindi po totoo yun, dahil wala namang kinalaman ng mga Amerikano sa West Philippine Sea. Nandiyan pa rin po ba ako? Nakikita nyo pa rin po ba ako? Ayan, medyo humina yung signal natin. Wala naman sigurong masama kung tayo makipagmabutihan sa mga Amerikano dahil matagal na naman nating kaalyado ang mga Amerikano at sila'y mga kaibigan talaga natin. Diba? Tapos babanat yung ganitong vice-presidente. Babanat ng mga kabobahan niya. O, hindi bagay magpresidente. Opo, hindi bagay. Bakit? Kasi, tsak na pag ito, naging presidente si Sara Duterte, babalik ang pogo. Babalik ang mga Chekwa na mga illegal alien. Saan ba meron pinakamaraming Chekwa na nabigyan ng birth certificate? Sa Davao! Oh. Diba? Uuwi si Harry Roque. Tapos pag uwi ni Harry Roque, pagpapatuloy na naman ni Harry Roque yung pagbili ng lupain ng mga ating mga magsasaka. Pero ang mga bumili ay mga Chekwa. Diba? Kaya yan po yung kabubuhan na sinasabi nitong si Sara. Diba? Tumatayo tayo sa sarili nating paa, hindi tayo nakikipagtulungan sa Amerika para makuha natin o mabawi natin muli ang West Philippine Sea. Hindi. Tayo po ay pinoprotektahan din ng Amerika dahil nga po inaapi tayo kinakawawa tayo ng mga Chekwa at yun ang totoo. Buti nga mayroong Amerika na gumagawa niyan sa atin. Diba? Tapos mamasamain ng isang vice-presidenteng boba. Don't lean towards another superpower and say na, oh, please help me because he is bullying me. Ano yun? Saka bakit sila nakatutok sa Amerika? Andiyan ang Japan, sumusuporta sa atin. Andiyan ang Malaysia, sumusuporta sa atin. Andiyan ang Australia, Germany, Switzerland, sumusuporta sa atin. Bakit nakatutok ang utak ng mga bobong DDS at nitong bobang vice-presidente na ito sa mga Amerikano?
Kahit nga yung senador natin na pinakamatalino na si Robin Padilla kung grade 1 ang kasama sa Senado. Pati si Trump, binabanatan doon sa kanyang FB page. Our Filipino pride and in international relations, kung wala kang away, wag mo simulan yung away. You always need to cultivate good relations with not just your neighbors, but the entire global community. Sila din naman nagpapasalita sa akin eh. Ayaw ko magsalita noon. Kasi nakikita ko yung mali na ginagawa niya. Pinipilit nila ako. Yes, ma'am. Yesterday po, the analysis on communications with your Secretary of Defense, quoted President Bongbong Marcos saying that Duterte's or your family are pro-China in response. Kung wala kang away, wag mo simulan yung away. You always need to cultivate good relations with not just your neighbors, but the entire global community. Sila din naman nagpapasalita sa akin eh. Ayaw ko magsalita noon. Kasi nakikita ko yung mali na ginagawa niya. Pinipilit nila ako. Yes, ma'am. Yes. Ayun. Diba? Pinipilit daw. Pinipilit daw siya. Nakikita ko yung mali na ginagawa niya. Pinipilit nila ako magsalita. Ngayon, sagutin niya. Nasaan na ang independent foreign policy ng Pilipinas na nasa konstitusyon natin? We move on to the last two topics. Nasaan daw ang independent foreign policy? Independent naman tayo eh. Hindi naman tayo nakasalig o hindi naman tayo nakasandal sa Amerika. Yun ang katakataka. Bakit nila pinag-iinitan ang Amerika? Samantalang, napakaraming sumusuporta sa atin sa ating pagtindig para sa West Philippine Sea like Japan, Australia, Germany, France. Tapos ngayon, ang pinag-iinitan lang nitong mga bobong DDS at ng bobong vice-presidente natin, ang Amerika lang. Global safety. Is the office of function kayo po ba as Vice President? Alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd likely lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Ay, alam mo, sa totoo lang talaga, nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito yung estado ng, this is the state of the nation. So, nilalagay namin doon personal to differentiate. Sa totoo lang, kahiya-hiya nga na meron kaming vice-presidenteng katulad mo eh. Mas nakakahiya ang estado ng Pilipinas dahil meron kaming vice-presidente na walang utak, bobo. It from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. O Gag, ano tinrabaho mo sa Australia? Umakyat sa stage ng event para kay Digong? Para ba sa bayan yon? Para ba sa Pilipino yon? O Gag. Sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. Namasyal ka lang naman talaga. Ano ba ginawa mo sa Australia? Wala ka namang ginawa sa Australia. Tumunganga ka lang dun sa stage. Nagbunga nga sa mga bobong DDS dun.
Diba? Yun lang naman ginawa mo. Nagbunga nga ka sa mga bobong DDS. Oh. Tapos sasabihin mo na ano yan, opisyal o personal. Hindi ka na masyal. Ano tawag doon? Trabaho ba yon? Makikinabang ba kami? Pero ba kaming papakinabangan doon sa ginawa mo sa Australia? Wala naman. And so, yes, nagpapasalamat kami sa Filipino community ng Australia and nagpapasalamat kami sa Australian Police sa kanilang pagtulong-tulong para mabuo yung Free Duterte Now rally doon sa Melbourne. Alam mo, magkakaroon ng speculation. May mga bansang pinupuntahan mo. Ito po ba yung dalawang bansa? Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko. Bobo kasi sila kaya hindi nila naiintindihan. Umupo sila. Bobo, mas bobo ka. Ano hindi naiintindihan? Kitang-kita naman namin kung ano ginagawa mo sa iba't ibang bansa. Sinisiraan mo si PBBM. Sa Malaysia, humarap ka sa mga Filipino community doon. Sinisiraan mo ang gobyerno. Australia, umakyat ka sa stage. Tumuntong ka pa sa upuan. Sinisiraan mo si PBBM. Mas bobo ka. Ano kala mo sa amin? Bobo kami. Mas bobo ka eh. Tingnan nila. Hindi ko sasabihin kung ano yung ginagawa. I don't like talking about how I think and what I think. So, kung meron silang gusto basahin doon, good luck. We move on. Oh, We move on to other matters. Last. I'd like to ask your government more since President Bongbong Marcos says his ongoing drug campaign is bloodless compared to that of your father's administration. To quote him, sabi niya, despite the fact that we will kill people that are just suspected of having anything to do with drugs, imbes na gano'n na ginagawa natin, we are handling the drug problem differently. What is your action? Well, it remains to be seen if the bloodless drug war will be successful, no? So let us judge that bloodless drug war by the end of his term kung successful siya o hindi. Last two questions. Okay. Comment lang din po sa sinabi ni PBBM. Yesterday po kasi nasimulan siya dun sa mga na-case na floating siya po. And tiniyak niyo po na hindi na makakalabas ulit yun sa market. And kanina rin nasa event siya kung saan destructive mo siya. Comment on that. So, hindi ko lang, ma'am. Trabaho ba ng presidente ang sirain ang ebidensya ng ano? Hindi yan trabaho Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Frustration lang. Frustrated na hindi nyo nahawakan sa leeg si PBBM. Ginagawa ng administration. Kasi hindi pumapabor sa inyo. hindi ito yung maganda sa papel, maganda sa picture, hindi ganun Dapat paniguraduhin mo na gumaganda yung buhay ng bawat Pilipino. Kaya meron tayong bobong vice-presidente. Hindi daw maganda na may photo op sa ganung mga yung katulad ng ginawa ni PBBM na pumunta siya doon sa Tarlac para ipakita sa press na wawasakin, susunugin yung mga nahuli na droga. Kasi nung panahon ni Digong, wala namang sinusunog Kaya sinasabi niya, hindi maganda yon. Kasi nung panahon ni Digong, pag may nahuling 100 kilo, yung 20 kilo sinusunog, yung 80 kilos, binebenta ulit.